spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
back to another episode of Empress Talks. And for today's episode, alam nyo, napaka-inspiring ng kasama natin ngayon here in our studio. It's because siya po ay 25 years old and 143rd millionaire of Elites Empire. Alam nyo, nakakatuwa yung kwento niya and alam ko na sobrang makaka-relate ang karamihan ng mga bata na nandito. Please welcome the sangre of Elites Empire, Jelena Francisco. Hi everyone! I am Jelena Francisco, business owner and isa po akong anak ng OFW. Wow, ang ganda naman ang pagiging business owner and isang anak ng OFW. Yes. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang kami, Empress. Bale, bunso po ako doon. Bunso. And sangre, taga saan ka pala sa Pilipinas? Taga Quezon Province ako, Empress. And doon ako sa Calawag. Actually, Empress, malapit na yun sa Pabicol na. Yun yung way na yun. And doon yung mother and father ko talaga nagkakilala. Kasi malaki yung age gap nila doon. So, yung tatay ko, parang inantay niya yung mama ko doon. And yun, bali yung mama ko, Empress, siya, business owner din siya. Tapos yung father ko, siya naman yung seaman, Empress. Ano yung sa age gap na meron yung father mo? Inantay yung mama mo saan? Sa paglaki. Talaga? Yes, Empress. Kasi parang nasa around 10 years yung pagitan nila. Parang sabi nung father ko, naglalaro pa ng Jolin yung mama ko. Nakikita niya na sabi niya, abangan ko to. Ay, talaga? Yes, Empress. The love at first sight, parang ganon. Yes, Empress. Ang kulit naman na nangyari. So, it means, bata pa lang yung papa mo. Talagang tinatarget na yung nanay mo. Yes, Napakaganda Empress. siguro ng mama mo. Yes, Empress. No, kamukha ni Sangre. And Sangre, growing up, sabi mo isang OFW yung tatay mo. So it means na medyo nakakaluwag-luwag. Yes, Empress. Nice. Talagang masasabi ko, Empress, financially, sabi ko, ay parang may kaya kami. Kasi talagang given naman talaga lahat, Empress, nabibigay talaga sa akin. Tapos, na-enjoy ko talaga yung life, Empress. Sabi ko nga, pag natatanong ko, parang, kasi ako, Empress, parang favorite ako ng tatay. Kasi mas kamukha ko daw yung tatay ko. Kasi may pagkalahing Kastila pa yung mama ko. So, matangos yung ilong ganyan. Tapos, yung ko naman, Empress, yung lola ko, yan. Medyo spoiled, pero hindi naman brat. Lagi ko sinasabi, spoiled talaga. Tapos, bigay talaga lahat. Mama's girl, Bigay ganyan. luho. Yes po. Alam mo, parang kakaiba yung kwento mo. Kasi karamihan ng ini-interview ko dito, talagang yung alam mong nahirapan sa buhay, na-experience yung walang-wala, kaya na-motivate sila. Ikaw, what motivated you? Empress, ang nag-motivate sa akin is yung na-experience ko. Kasi, yes, Empress, kami, parang maganda yung life namin. Pero, dumating talaga sa point na parang 360 na bago yung buhay namin. Kasi, yun nga, parang yung father ko, nasa ibang bansa siya. Then, yung mother ko, meron kaming cycle parts. And, hindi namin namalayan, nagkasakit kasi siya biglaan. Then, after nun, Empress, yun, parang akala ko simple lang. Yun pala, lung cancer. And, talagang konting na lang, panahon yung inaantay that time. Kasi sinabi sa akin na may taning na yung buhay ng mama ko. Mismong birthday ko pa, Empress. So that was the story. And then, ilang taong ka nun? I was, Empress, 14 at 14. that time. Yes, Empress. Mga panahon yun, Empress, binibaby pa ako sa bahay. Parang, hindi ako nagpo-phone. Talagang cuddle lang kami sa bahay. O, tapos, talaga ako yung parang makimama lang, nakahiga, ganyan. Hindi ako pinaglalaro masyado sa labas. And yun, talagang sabi ko nga, parang, nung nawala siya, hindi ko ina-expect. Kasi sabi ko, parang hindi totoo. Pakiramdam ko nananaginip ako nung pumunta ako dun sa... Kasi Empress, nasa Manila sila pumunta. Akala ko simpleng pneumonia lang. Tapos need na ayusin yung sakit niya kasi natubuhan siya. Pagdating ko dun, exactly 12 a.m. ng April 21, birthday ko, excited ako. Sinabi nung tita ko na 3 months na lang yung mama mo. And sabi ko, parang hindi ako naniniwala, Empress. Parang sabi ko, hindi totoo. Parang feeling ko, nananaginip ako. Tas yung mga sa movies, Empress, na may ICU, tas andyan yung malaking glass. Nakatingin talaga ako sa mama ko na may tubo na lang dito sa niya, sa lalamunan niya para may food intake siya.
And yun, grabe yung iyak ko, Empress. Tapos nagdadasal ako kay Lord dun sa chapel. Sabi ko, Lord, mabait naman ako. Ay, ba't mo kinukuha yung mama ko? Yun na, Empress. Knowing na, na-experience mo yan ng ganyang kabata, I know that you've gained something from it. No, may natutunan ka somehow na masakit man isipin, it's really hard to swallow that. Kailangan mo talagang hanapin yung maganda sa nangyayari sa buhay, 'di ba? Yes, And Empress. ano naman yung natutunan mo at the time? Na-value ko, Empress, yung time kasi Wow. na-witness ko yung tatay ko kasi for how many years na mag-asawa sila, hindi talaga sila nagkasama kasi umuwi yung tatay ko siguro 1 month lang, ganyan, 2 months, swerte na yung 3 months. Then, after nyan, Empress, parang nung kung kailan mawawala na yung mama ko, saka yung tatay ko, dali-dali siyang umuwi. Tinapon niya pa yata yung maleta niya para lang paalisin siya sa barko, bawal umalis agad-agad nang hindi end yung contract. Talagang whatever it takes siya. Tapos yung sisi niya, yung pagsisisi niya na wala na yung mama ko, parang malapit nang mawala. Nandun ko nakita na, ay, ganun pala yung life. Hindi pala porket kasama ko ngayon, kasama ko pa bukas. Tapos that time, Empress, kasi cancer. Tapos malaki talaga yung medical bills. Talagang plano na namin halos yung mga properties na pinundar for how many years. Ano na siya, parang ibebenta na, magbenta na kaming motor, nagpaplano ng ibenta yung lupa, nagpaplano ng ibenta yung business. And doon ko nakita, Empress, na pag pala emergency, yung pinagpaguran mo ng how many years, pwede siyang mawala din in a snap. Kasi ganun man tayo, Empress, na basta para sa mahal natin sa buhay, parang kaya nating gawa ng paraan. And yung 3 months, Empress, na binigay sa amin, naging 1 month lang talaga siya. So, buti na lang umuwi yung papa mo agad, no? Yes, Empress. And dun mo nakita na mahal ng papa mo yung mama mo, but ganun yung nangyari. Yes, Empress. Kailan nag-abroad yung papa mo? Dati pa ba, before ka ipanganak, seaman na siya? Yes, Empress. Nung inaabangan niya yung mama ko, bago niya mabalikan, nagsima na siya. Oh. Ang alam ko, Empress. Tapos niligawan niya kasi syempre medyo may pera na. Oo, medyo niligawan. Akala nga nung mama ko, yung tita ko yung nililigawan. Kasi sabi niya, tondo-tondo na yun. Sabi niya gano'n. Pero yun nga, Empress, sabi nung tatay ko, talagang nung nagkita sila, in love talaga siya. Gusto niya yung mama ko. Ang ganda kasi talaga, Empress, nung mama ko. Ano talaga siya, tisay talaga. Hindi lang halata sa akin. Espanyol, Oh, yes, sabi mo nga. Empress. And yung papa mo naman, sobrang matikas. Ano siya, Empress, Kaya na in love. Grabe. And nung moments na yon, seaman, no? Seaman yung papa mo. For how many years? Kasi ang tagal na eh. Di ba? Until now. Yes, Empress. Ilang years na seaman papa mo? 28 years na, Empress. Wow. Yes po. Lumaki ako, Empress, na wala talaga akong sanay na tatay. Kaya pag nauwi siya, parang, sino ba to? Parang gano'n. Talaga. Yes, No, Empress. alam ko that there's a lot of OFWs watching right now. And parang ikaw yung avatar nila ng, ito yung naiisip siguro ng anak ko. Yes, Or ma'am. iniisip ng OFW na, ito yung mangyayari if maging 20 plus years pa ako na nasa abroad. Yes, Empress. Ganon talaga yon. Akala ko sa movies lang. Na parang yung anak hindi nakilala masyado yung magulang. And they feel, uncomfortable. Yes, Ganon ba? Empress. Uncomfortable talaga ako sa kanya. And hindi ko nga alam paano talaga lumapit. Ang alam ko lang, medyo dati talaga manghingi ng pera. Yun lang talaga, Empress. Kasi ang alam ko lang, taga-support lang siya. Tapos may sarili kaming buhay. Parang enough na yung mama ko. Parang okay na ako sa mama ko. Ganyan, Empress. Tapos, yun, sabi ko nga, dati kasi, Empress, wala mang mga video call. Ang meron is yung 3210, ganyan. Tapos call lang kami roaming, ganyan. So, minsan lang talaga siya makausap. Tapos, ang gusto ko lang pasalubong, chocolates pagdating, ganyan. Pero walang banding talaga. Wala yung Empress. banding talaga. And pag uuwi kasi yung seaman, wala silang sweldo dito sa lupa. Yes, May Empress. sweldo sila pag nandun sila sa barko naglalayag. No? Yes, medyo nainit ang ulo nila pag patagal-tagal na yung pagpawala na yung mga baon nila. Oo, pag hindi na nakasampa ulit ng barko. Yes, Empress. And nung nawala yung mama mo, doon kayo nagka-develop ng bond ng papa mo? Actually, hindi, Empress, kasi kinailangan niya uli umalis. So, yung ate ko naman that time, mas pinili niyang tumira sa lola ko. So, yung bahay namin, medyo for me, malaki siya talaga for me. Naiwan ako doon, Empress. Tapos, meron kaming parang tita ko, parang siya yung
katulong namin for the meantime. Then siya yung parang nakakasama ko. Actually, Empress, nag-iba-ibang katulong na kasama ko. So that time, Empress, tuwing uuwi ako ng bahay na nagiiyak ako kasi ang piniplay ko pang song yung Yakap ni Charis. Talagang sabi ko, iyak talaga ako, Empress. Tapos feeling ko pag hihiga ako, sabi ko, wala na akong kasama, wala na akong mama, ganyan. Kasi pati lola ko dati nakatira sa amin, Empress. Yung ate ko umalis din dun, sumama sa tita ko. Tapos feeling ko mag-isa ako. So ako, Empress, na-divert yung attention ko sa mga friends. Parang sabi ko, sige, hanap na lang ako ng friends. Tapos that time, parang 15, mga 14, 15, yun na yung umuwi ako 12 a.m., nagagala ako, ganyan. Tapos, yung dating pinakamasunurin, paborito, yan na, naging black sheep na ng family. Kasi sabi nila, uwi ba yan? Ganyan. Tapos nagtataekwondo ako nun. Puro lalaki kasi yung mga kasama ko dun sa ano. So, akala nila may boyfriend ako dun. Pero ako naglilibang lang talaga ako, Empress. Kasi pag Empress dumadating sa point na mag-isa na lang ako, hindi ko alam, parang sobrang tahimik nung paligid. Naiiyak talaga ako, Empress. Sabi ko, ay, hindi ko matanggap. Kasi at that time, sobrang bata mo pa eh. Yes, no? Empress. Very, kumbaga, hindi pa ganun ka-matured. Yes po. At that time. Pero ngayon, I know that you understand so well. Yes, No, Empress. bakit nandun yung papa mo? Kailangan niyang maghanap buhay. Kasi kung hindi maghanap buhay, wala ring buhay na mangyayari. Di ba? Parehas kayo nakatunga nga sa bahay. Parehas kayo umiiyak. Yes, Empress. Di ba? Than of that, pinili niyang mag-abroad. Yes, Pero you know Empress. what? Kung namimiss mo yung papa mo, definitely, hindi mo alam na baka mas namimiss ka rin nila. Yes, Empress. Namimiss din ng mga OFW parents, lalo yung mga anak nila. Yes, Empress. Lalo na sa barko, no? Na hindi sila agad-agad pwedeng umuwi ng Pilipinas at i-end yung contract. Yes, Empress. Ano naging usapan yun no, ng papa mo nung nawala yung mama mo? I know that there was a very memorable moment with you and your dad. Sabi niya, Empress, sa akin that time, sabi niya, tuloy lang anak, parang kailangang umalis. At that time, Empress, parang hindi ko alam, that time, gusto ko rin na, sige, mag-isa na lang ako kasi nga hindi rin ako komportable sa kanya. Parang hindi ko rin alam anong gagawin. So financially, sinuportahan niya na lang ako, Empress. And that time, na-realize ko din yung, nakikita ko kasi siya parang bago umalis, may picture yung mama ko, tapos hinahawakan niya yung ano. Sabi ko, sa movie ko lang ito nakikita. Sabi ko, ganon. Hinahawakan niya yung picture, tapos wala na yung nanay mo, anak. Ganyan. Tapos tayo na lang naiwan dito. Ganyan. Parang may mga ganong moments kami na sobrang tagal na parang hanggang sa umalis na lang siya. Minsan magtatawag siya sa akin, sabi niya, naalala ko yung nanay mo, ganyan, nalulungkot ako. Tapos nung matagal na, Empress, nung kami na yung nagko-communicate, kasi dati mama ko, doon ko nakita yung paghihirap pala ng tatay ko. Kasi siya pala, fitter kasi siya, Empress. So sinasabit-sabit siya doon sa matataas na lugar sa barko. Kasi taga-ayos siya ng mga tubo, ganyan. Tapos sa ilalim, Ano sinasabit? Paano sinasabit? yung parang naka-ano, Empress, yung may tali lang. Ah, okay. Halimbawa, may i-welding sa taas, Empress, ng tubo. Nakatali sila. Or halimbawa, Empress, sila dun sa pinakang ilalim sa mga engine na, halimbawa, may nasirang tubo. Ilang araw siya dun, nagwe-welding. Ang init dun. Yes, Empress. Sabi ko, grabe pala yung tatay ko, yung work niya. Pero that time, Empress, medyo immature pa talaga ako. Kasi yung pinapadala niya sa akin, hindi ako wise maghawak. Kasi ang naiisip ko lang yung pain na nararamdaman ko. So, ako, Empress, ano rin talaga ako, dumaan din talaga ako dun sa yan. Yan mo yung naglalasing, pumapasok ng lasing, umuuwing lasing, ganyan. Tapos, nag-exam nga ako, Empress, uminom muna. Tapos pag uwi, inom uli, ganyan. Tapos minsan, nag-iiyak. Ano iniinom mo nun? Yung ano nga ba yun? Emperador Light, yun. Kasi, or Empress Lambanog, mura kasi. Lambanog? Yes, Empress, tumutungga talaga ako ng Lambanog Ano ba before. lasa nun? Mapakla, Empress. Tapos sabi pa nga nila one time, isang mug na lasing na ako, isang mug ng Lambanog, pang timpla yun ng isang buo. Sa lasing na ako, sabi ko, sige nga, inumin mo nga yan. Ininom ko siya ng straight buong Lambanog. Nahilot talaga ako, Empress, na wasted talaga. Mga ganong moments sa Empress na ilang taon siyang dumaan na talagang, parang party goer ako. Kasi feeling mo, you are carrying pain. Yes, Empress. Oh, so hindi ka pa nakapag-heal at that time. Yes, no? Empress. Feeling ko mag-isa ako. Feeling kaya, mo mag-isa ka. Yes.
Kasi nire-relate ko ikaw sa akin na ako nawalan ako ng parents. Both of my parents died. Yes, Empress. Pero hindi naman ako umabot sa point na naglalasing. Yes, Empress. Bakit kaya? Siguro, Empress, ano na rin ako nun, parang, yun yung mga nakikita Barkada. ko, barkada. Yun, no? Kung sino lagi mong kasama, yun yung magiging ikaw. Yes, Empress. Pasimuno ako, Empress. Oo, alam mo yung mga kaklasikong mga magagaling mag-makeup, sama-sama sila doon. Yes, Empress. Yung mga kaklasiko ng mga nagka-cutting, sama-sama rin sila. Yung mga kaklasiko ng mga manginginom, siguro isa ka doon. Kung Sama. pumasok ka, kasama sila. Yes. Pero Empress, medyo balance naman ako kasi achiever din ako sa school. Tapos, yun lang, may time na, sige, pag naaya ako, ang bilis ko talaga, kalad ka rin talaga ako sa inuman. Oo, pero hindi ako nagbo-boyfriend that time, Empress. Ano talaga ako, puro friends. Girlfriend lang. Hindi rin, Joke lang. Empress. Hindi nagbo-boyfriend, girl. Hindi, Puro friends lang talaga. Kasi wala lang, parang mas na-enjoy ko yung company nila. Tapos, yun lang, gusto ko lang mag-enjoy, mag-try, mag-travel, ganyan. Kasi talagang, syempre medyo malaki-laki din yung binibigay sa akin compare dun sa, ano, kumbaga, sa normal. Sa normal na gagastusin mo. Yes, So, doon Empress. pinaparamdam ng pagmamahal ng papa mo. True Sa'yo, money. no? Yes, Na, kasi yun lang yung magagawa nila eh. Di ba na, ito anak, para mag-enjoy ka dyan. Parang ganon. Yeah. And I'm really so amazed sa papa mo kasi tinatrust ka niya eh. Yes, Empress. Di ba? Sabi niya, sige, diyan ka na anak. Ibig sabihin, it's a form of love. Yes, Yung trust niya Empress. sa'yo. Ang galing. Yes. Kaya, it's really important kung sino yung magiging community mo. Yes. Kasi yung barkada mo, community yun eh. 'Di ba? Mapunta ka sa mga bulakbol din. Yes. Kaya ano yung nagbago ka ba? Yes, Ano yung Empress. naging turning point mo? Nag-stop din talaga ako, Empress, kasi yun, nakita ko nga yung buhay ng tatay ko kasi nagkaroon na kami ng communication. And sabi ko, ang hirap din pala nung nai-experience niya sa ibang bansa. Tapos ako, ginagasta ko lang yung pera niya dun sa mga bagay na walang katuturan, na mas inisip ko pa yung sarili ko at that time, pero di ko naisip na yung tatay ko may pain din siyang sarili na dinadala. Tama, no? Yes, Empress. Napakagandang realization yan. Kasi maraming ganun eh, na nagwalwal, alam mo yun, nag-asawa na lang ng maaga, feeling nila, ay, magre-revenge ako, total, ito na yung binigay sa aking buhay, bahala kayo dyan, mga ganun. Pero ikaw, inayos mo siya at an early stage ng buhay mo. Yes, Empress. No? And ginusto ko na rin talaga, Empress, na magkaroon ng change sa buhay ko. Kasi imagine, parang sabi ko nga, gusto ko po agad maging mayaman. Kasi nakita ko yung nangyari sa mama at papa ko na kailangan pa mag-ibang bansa, kailangan pang pumunta ng abroad para lang kumita ng pera. Sabi ko, why not yung gagawin ko is, kaya kong kumita ng malaki, pero makakasama ko yung pamilya ko. Kaya yun, pinili ko din talaga yung negosyo. Kasi sabi ko, pag nagnegosyo ako, sabi ko, dito ako yayaman. Kasi business student ako, Empress, marketing. So sabi ko, ang tinuro talaga sa mind namin is pag negosyante ka, dyan ka yayaman. And yun nga, sabi ko, business agad. Wala akong experience pa kasi nakikita ko lang before na nagde-negosyo, pero hindi ko naman talaga alam paano humawak. And na-realize ko nung nag-start ako ng business, iba pala yung by the book na nag-excel ka sa school kaysa dun sa totoong application ng negosyo. Kasi ang nagiging tuition fee ko nung totoong application na is money talaga, na kada meron akong nagagawa na hindi ko pala alam, medyo ano pala, yun, edi money ng money yung nilalabas. And dun ko na-realize na, yun, sobrang halaga pala na may mentor. Kaya, nung nandito ako, Empress, yun, sobrang na-appreciate ko na ang daming mentors na nag-guide. Kaya sobrang grateful ko dito sa Elites Empire. Ang galing, no? It's because even the community na nabelong ka, nasa Elites Empire ngayon, yung mentors mo, nandito din. Yes, Empress. No? And yung papa mo, feeling mo ba na feel na ng papa mo yung changes sa'yo? Yes, Empress. No, compare dati na para kang umiiyak na lang. Yun, drama-drama mo noon. No? Yes, Empress. Sabi, anong ginagawa ko din? Diba? Yung parang feeling mo, ikaw na yung pinakakawawang tao sa buong mundo. Oh, Diba? yes, Empress. Yun, Empress, yung tatay ko ngayon, syempre nung una, hindi talaga siya parang gusto, hindi siya approve dun sa ginagawa ko right now dito sa Elites Empire. Kasi nga sabi niya, ilang negosyo na ba yung nilugi mo? Ilang negosyo na ba yung sinubukan mo? Kasi
Kumbaga, sabi niya, try ka ng try, hindi ka nagtatanong. Ganun yung sabi niya sa akin. Mapagmahal naman siya, Empress, parang ano niya lang yun, ganun siya magsalita. Pero naiintindihan ko, Empress, kasi gusto niya talaga ng best for me. And that time, sabi ko, nung nakita ko kasi to, Empress, nung napanood ko yung video mo, na doon ko nakita yung reason bakit may yumayaman at reason bakit yung iba hindi. Sabi ko, ito pala yung dapat gawin. Kaya sabi ko, sige, ito talaga, itatry ko siya. Try lang talaga siya, Empress. Sabi ko, extra income lang. Pero grabe yung pagka-in love ko dun sa community. Talagang sabi ko, grabe yung community, grabe yung mga nakikita ko dito, na-amaze ako yung mga taong nag-share, naririnig ko sa Zoom, tapos yung mga pinupuntahan, ang saya-saya. Gusto ko yung ganun, yung mga umaalis, tapos nagbabanding kasi nga gusto kong mag-travel. Maggala-gala, no? Yun, Empress. And looking at that, no, from the person that you were, dati na madrama, yung mga ganyan, you know what? Somehow, may viewer tayo that they are experiencing that kind of reality. Na akala nilang, feeling nila, sila na yung pinakakawawa. Yes, no? And pwede. That could be possible. Alam mo, it could be possible the way you think about your situation. Pwede mong isipin ikaw yung pinakaswerte o ikaw yung pinaka hindi swerte. Yes. Di ba? Pwedeng ganon. And that time of mindset, alam ko na yung mindset mo noon, maraming taong gustong makatawid dyan. Yes, papunta sa mindset na where you are right now. Yes. Yung dating feeling mo kawawa. To someone na feeling mo lahat may purpose, lahat na bless, na lahat ng nangyari sa'yo, blessings. Yes, kaya Empress. napaka-bless mo. 'Di ba? Anong message mo dun sa mga taong yun na gustong makatawid? Kasi alam ko there are OFWs who will be watching this video and they can send it sa mga anak nila na nasa Pilipinas as a form of love, as a form of their communication para sa kanila. Anong message mo sa mga anak na gano'n, na umalis na yung mga magulang? Ayun. Ang message ko dun sa mga anak na umalis yung mga magulang, sa totoo lang, hindi naman nila ginusto talaga na umalis. Ito lang talaga yung option nila para mabigyan tayo ng magandang buhay, na ma-provide. Kasi yun yung nakiisip nilang way para maibigay sa atin yung buhay na pinapangarap nila. Gagaya, Empress, yung sa tatay ko, 'di ba, na talagang ginusto niya mabigay yung best, and naiintindihan ko na ngayon bakit sila umaalis. Kasi wala silang ibang magagawa dito. Maliit yung, sabi ng tatay ko, maliit yung kikitain niya dito and hindi naman nila ginusto, kasi kung alam lang natin yung pinagdadaanan ng mga magulang natin sa ibang bansa, grabe yung tinitiis nila just to provide yung mga kailangan natin. And dun ko na-realize na gusto kong gawin tong Elites Empire. Kasi hindi habang buhay malakas yung magulang ko. Kumbaga, isa na lang siya sa akin. Isa na lang yung magulang ko. Pero this time, sabi ko, yung binigay na best life nung magulang ko, ibibigay ko din sa kanya kasi deserve niya din na siya naman yung maka-experience. And alam ko yung lahat ng mga anak ng OFW na akala naiwan sila, gano'n, naiwan sila. Sa totoo lang, gustong-gusto nila tayong makasama. Gustong-gusto nila na pag mag-I love you sila, personal, yung nayayakap tayo. Gustong-gusto nila masamahan tayo sa mga birthday natin. Gustong-gusto nila na masamahan tayo sa Pasko. Gustong-gusto nila na makasama tayo sa lahat ng mahahalagang araw ng buhay natin. Na kung pwede lang, ginawa na nila. Pero dumadating talaga sa point na ilang taon na. And yun yung naging reason ko ngayon, Empress, bakit ako nandito. Kasi sabi ko, because of Elites Empire, sabi ko, wala nang bata ang kailangang lumaki na walang kasamang magulang kasi may opportunity na ganito kaganda. Yes, no? And life is a partnership. Relationship is a partnership. Yes, Empress. Hindi siya porket anak ka, mama, bigay mo sa akin lahat. No, relationship is a partnership. Ganon din sa mag-asawa. Hindi pwedeng, pengen pera, bigay mo na sa akin yan. Kailangan ng pang buhay ko. No. Relationship is a partnership. A healthy relationship is a partnership. Kailangan may part ka rin Yes, Empress. No, and I'm not talking just about money, but a lot of things, no? And it's a partnership. Ikaw,
nakita mo na I can contribute something to my dad. Yes, Empress. Kaya now you are in a good relationship. Dati kasi iniisip mo na, kala mo ikaw lang. Alam mo yan, parang, bigay mo sa akin lahat ng pera, ganito, ganyan. Tapos hindi natin nakikita. Yung feeling natin, yun nga, very, very victim mode ang tawag ko dyan. Feeling natin, feeling biktima. No? But instead, if you'll just think about it na relationship is a partnership. Dalawa kayo magte-take part. Yes, Empress. No, kaya ngayon, I know that your dad is so proud of you. Sobrang proud dun sa'yo. Even before ka pa mag-Elites Empire. Kasi I heard that your dad and your tito, hinatid ka pa sa airport ng Cebu. Yes, Empress. Nung gusto mo mag-hub. Di ba? Gano'ng kakamahal ng tatay mo? Yes po, Empress. Na dati hindi mo nakikita. Pero knowing, ikaw nga lang ata yung narinig ko na hinatid, no? Sa airport, Yes. ng papa tsaka ng tito. Habang binabato ka na, ikaw talaga, anong pinanggagawa mong negosyo? Tama ba ito? Baka kung saan ka mapunta. Mahal na mahal ka ng tatay mo. Yes, Empress. And I know that yung papa mo who's watching here is so proud of you. Diba? Anong message mo sa papa mo? Message ko sa papa ko, talagang thank you kasi never ko nasabi na I love you, tatay, ganyan. Talagang never ko siya nasabi. Parang akala niya dati, parang sabi niya sa akin, naalala niyo lang ako pag kailangan niyo ng pera. Pero yun, nung nandito na ako sa Elites Empire, natutunan ko kung gaano kahalaga na i-communicate yung nararamdaman dun sa mga mahal natin sa buhay. And natuto akong mag-express. Kaya lagi kong pinapasalamatan ka, Empress. Kasi sabi ko, thank you, Empress, tinuruan mo ko magmahal at tinuruan mo kong mahalin. Yun talaga, Empress. Sobrang grateful ko na ngayon yung mga relationship ko sa family ko, mas okay na siya compare before na parang sarili ko lang yung iniisip ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na sila na kung dati pag sumigaw yung tatay ko, ang iniisip ko, ano ba to, umuwi lang para magsigaw-sigaw. Pero ngayon, naiintindihan ko na maybe galing sila sa trabaho, pagod sila, may pinagdadaanan din sila na kagaya nun, tumatanda na, nahihirapan na magtrabaho, nagkakasakit. And minsan, gusto lang talaga nila ng alaga. Kaya tatay, kung nanonood ka ngayon, ginagawa ko yung best ko kasi talagang gusto ko na soon ako naman yung mag-alaga sa'yo. Soon ako naman yung magparana sa'yo ng magandang buhay kasi binigay mo siya sa akin and gusto ko maparanas din yun sa'yo kasi ilang taon ka nang nag-work, mula bata ka nag-work ka, kaya thank you so much na binigyan mo ko ng sobrang gandang buhay. Mahal na mahal kita. Amazing. And from the stories na mga napagkwentuhan natin, I've seen you transform, no? Nakikita ko na, sabi nga, the higher you go in life, the deeper yung roots mo, no? The deeper your gratitude is, the higher your results will be. And ngayon, Sangre, you earned 175,000 Yes, Empress. last month. Yes, Empress. At the age of 25 years old. Imagine that kind of result because of your motivation. Sabi nga, life happens, no? Sa mga tao, ganyan talaga ang buhay. Pero it's how you deal with it. It's how you see it. It's how you get that situation and make it as a motivation. And yun yung ginawa mo. Yes, Empress. And alam ko, sobrang proud mo rin sa sarili mo. Totoo, Empress. Di ba? Parang ikaw yung isang anak na, kumbaga gusto mo magnegosyo, gusto mong tumulong sa mga magulang, and that's really the heart of a good daughter, no? Thank you. Na gusto mong tulungan yung mga magulang mo, someday ikaw naman yung mag-aalaga sa kanila, kaya nagnenegosyo ka. You tried doing business na mga skincare distribution, no? Magkano kinita mo nun? Yun, Empress. Highest mo was 20,000 talaga, 20,000. Empress. May iba pa ako, Empress, na kainan naman. Kainan. Opo. Talagang ano yun, Empress, yung ako naghuhugas ng malalaking kawa, pati yung mga pinag-ihawan. Tapos, nagmamarinate ako 5 a.m. Uuwi kami, tapos na lahat ng kailangan, mga 12 a.m. to 1 a.m. So, talagang halos 4 hours ang tulog dun, Empress. Tapos ako ang namamalengke. Ako rin nagdi-deliver, rain or shine. Talagang kahit maulanan ka. Pero yung kinikita ko dun, Empress,
Wali. Medyo konti lang talaga, Empress. Kasi nagkaroon ng yung lahat ng baboy kailangan ilibing. So, ang cost ng baboy is mahal. Kaya nung time na yun, parang pag nagtuhog ka ng barbecue, ang liit. So, parang hindi worth it sa 10 pesos or 15 pesos. So, nagbo-barbecue ka pala dati. Ang dami mo na pagdaanan. And you were what age at that time? 22, Empress. 22. And ang nenegosyo ka na. Kaya alam mo, pagpasok mo ng Elites Empire, yung mga napagdaanan mo na yon, kumbaga lahat yon stepping stone. Lahat yun nakakontribute to who you are right now. Yung grit mo na 4 hours na tulog. Kaya pagdating dito ngayon, minamani mo na lang eh. Parang, kaya ko na yan. Kaya, right now, naging millionaire squad of Elites Empire. Nag-call kayo ng papa mo or nasabi mo sa kanya o nakamusta ka? Actually, Empress, hindi pa. Pero ngayon pwede siyang i-call kasi minsan walang signal sa barko. So, planning ako na i-call siya after ng celebration kagaya kagabi. Kasi tuwing may income poster ako, Empress, grabe siya ka-proud na, anak, kumita ka ng ganito, mas malaki na ang kinikita mo sa akin. Tapos, recently lang, lagi niyang sinasabi na magkakakar ka na niyan, sunod, ganyan. Sabi niya, ako 28 years dito, yung mga katrabaho ko, ilang taon na din dito, hindi pa yung iba nagkakasasakyan. Pero ikaw, ilang ano ka pa lang dyan, ilang panahon ka pa lang, nagpaplano ka na agad. Tapos sabi niya, sobrang natutuwa siya na makita pa lang niya ako na okay, masaya yung ginagawa ko, okay ako. Sabi niya, masayang-masaya na siya, na kinakaya ko ngayon yung sarili ko, na hindi na ako, kumbaga siya na nga minsan yung yung anak, gusto mo ba ng ganito, gusto mo ba ng ganyan, siya na yung tapos sasabihin ko, hindi, okay na po, ganyan. So, sobrang sarap sa feeling, Empress, ngayon na parang feeling ko, malaking contribution na yun. Sinabi niya rin sa akin na yung kinakaya ko pa lang yung sarili ko, malaking bagay na sa kanya. Totoo, kasi hindi ka na manghihingi eh. And, you know, your income is a representation of your maturity. Yes, Empress. No, kumbaga nag-grow ka rin eh. By knowledge, by skills, by attitude, nag-grow ka din. Kaya may ganyan kang result. And how important is the support of your parents na imo-motivate ka nila or maniniwala sila sa'yo? Sobrang halaga, Empress, kasi lumakas talaga yung loob ko na lalo ngayon nung nakita niya na totoo tong ginagawa ko. Grabe, siya kasi yung nagkalat sa buong bayan namin na na-scam daw ako. Pero ngayon siya rin yung nagkakalat sa buong bayan namin na sobrang galing nung anak ko. Tapos ganyan, tapos sabi niya sa akin last time, nasama yung loob ko pag sinasabi nilang, totoo ba yun? Eh, totoo naman yun eh. Sabi niya gano'n. Tapos natutuwa ako sa kanya kasi iba na rin yung bonding namin. Kung dati hindi ako sanay sa kanya, ngayon nagpaplano na kami na, anak, baka pumunta ako dyan sa Cebu. Wow. Pag tapos na yung kontrata ko, mag-ano tayo dyan, mag-gala-gala, kumbaga magpasyal, mag-banding. And ako, Empress, sobrang open na ako sa banding kasama siya. Komportable na ako. Tsaka, na-feel ko na yung love ko talaga yung tatay ko. Talagang na-appreciate ko siya. Grabe yung appreciation ko sa kanya ngayon na grabe, soon ako naman magbibigay ng ganito sa kanya. Ako naman yung magpaparana sa kanya ng ganito. Kaya thank you, Empress. Thank you, nandito ako sa Elites Empire. Yun lagi ko sinasabi, Empress, hindi lang ako nabago yung financially na kumikita na, pero yung growth, yung holistic growth na binigay nyo sa akin, Empress, yung transformation, yun yung parang babaunin ko talaga sa buhay ko ngayon. Yes, and many, many more to come. Yes, I can't wait for you to experience your first 7 figures, no? And before that happens, syempre, mangyayari siya as you grow in your life. And congrats kasi the reason why you are so blessed right now is you want to be a blessing to your father. And little did you know that you are also a blessing to your bayan. Naiisip nila na, naging inspirasyon si Jelena, laki-laki na ng kinikita. And them seeing that possibility sa kakilala nila will also ignite the possibility sa kanila. Parang naiisip nila na, posible sa kanya, posible rin sa amin. That's why, Jelena, congratulations. Thank you, Empress. Yes, I have seen you transform your mind, your life. Kung pumunta ka sa Cebu because of wala lang, sobrang babaw. But right now, nakita mo yung sarili mo, yung purpose mo, yung ginagawa mo ng napakalalim. Yes, Empress.
Jelina, kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Elites Empire, thank you so much kasi sabi ko nga every time na itong Elites Empire hindi lang siya basta community for me. Elites Empire is a family na naramdaman ko gaano ako kabelong. And thank you for giving me this purpose sa buhay ko na ngayon sobrang ganda ng life ko, sobrang ganda ng nai-experience ko, and marami akong nakikilala na mga OFW, mga bata na kagaya ko na dating walang direction sa buhay pero ngayon because of Elites Empire sobrang ganda na ng life, nagkaroon ng direction. Thank you so much sa pagbabagong binigay mo sa akin. Sabi ko nga yung 1 million na na-experience ko dito sa Elites Empire, hindi lang siya yung income but yung transformation na nagkaroon ako. Thank you so much Elites Empire, mahal na mahal kita, and gagawin ko pa yung best ko para magtuloy-tuloy at makapag-achieve pa ng madami at maka-reach ng sobrang daming tao kasi naniniwala ako na sobrang daming taong kagaya ko, sobrang daming anak ng OFW, sobrang daming OFWs, sobrang daming nangangarap na mga tao na gusto din ng change sa buhay, and this Elites Empire, ito yung nagpabago ng buhay ko. Kaya kung natulungan ako, sure ako matutulungan din kayo ng Elites Empire, and this is really a channel of blessing and I am so blessed to be here. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Thank you so much, Sangre. Maraming salamat din for being here at tinanggap mo ang aming request for you to be the guest right now here at Empress Talks. And sa lahat ng mga walwalera dyan, tandaan ninyo, ang lasa ng alak ngayon, 10 years from now, pareho pa rin yung lasa ng alak. Pag ginawa mo yung best mo, gawin lahat para maging successful ka sa negosyo mo, tandaan mo, ang alak na iniinom mo, magiging iba't ibang lugar na ang may experience mo habang umiinom, di ba? Iinom ka sa Maldives, sa rooftop sa Tokyo, o iinom ka sa Vegas, iinom ka sa Paris. 'Di ba? Kaya yung alak nandyan lang, pero yung pangarap mo nag-aantay sa'yo. Again, maraming salamat Sangre for your sobrang inspiring na kwento as anak ng OFW and as someone na nagnegosyo ng bata pa. Maraming salamat. Thank you rin for watching our Empress Talks episode. This is your Empress Pearl Hung. And this is your Sangre, Jelina Francisco. Sending you love and light!